Samantala, inilunsad na oras natin sa efficiency campaign natin pag-uusapan kasama si Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino ng Department of Energy. Director Aquino, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Joshua, Yusek Albert at Sek Weng at sa mga nanonood at nakikinig ng Bagong Pilipinas ngayon. Sir, una po sa lahat, pakipaliwanag po sa ating mga kababayan itong inilunsad natin na oras natin sa efficiency o ONE campaign. Ano po ang pangunahing layunin ng DOE dito? Ang ONE campaign, bakit po mahalaga ang ONE makiisa? campaign ay sinimulan po natin siya nitong Lunes. Ang layon po nito ay gumawa tayo ng movement. Hinihikayat natin ang bawat bansa ng Earth Hour nitong nakaraang buwan na umabot sa 145 megawatts yung ating natipid sa pamamagitan lang ng pagpapatay ng ilaw. Ngayong panahon ng State of National Emergency, ang layon po ng ONE, hikayatin ng ating mga kababayan na maging bahagi sa solusyon. Yung non-essential lighting ay isang maliit na bagay na magagawa natin, pero pag pinagsama-sama ang ating mga efforts, malaki ang aing maiaambag nito. Yung Earth Hour, kung babalikan lang natin, this 2026, mahigit kumulang 1 milyong kabahayan ang napapower na nito dun sa natipid natin. So yun ang inaasahan natin gagawin sa ilalim nitong programa na to na ginagawa natin tuwing Sabado. So, Director, base po sa naging resulta nitong Earth Hour, kung saan nabawasan nga sabi niyo ng 145.43 na megawatts ang power load, inaasahan po ba ng DOE na mas malaki pa ang matitipid sa ilalim ng ONE campaign? Ang inaasahan natin siguro, Sekweng, unti-unti. Kasi hindi naman isang araw lang natin gagawin itong ONE. 8 ng gabi, sa mga susunod na linggo, dahil every Saturday ito, kada Sabado ito, inaasahan natin na unti-unting lalakas rin yung suporta ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw, i-anunsyo natin yung mga partnerships na ating na makikipagtulungan sa ating programa in due course sa ating mga nakikinig. Hindi lang po ang gobyerno ang gagawa nito. Inaasahan rin po namin, may pasasama po sa ating mga private sector, mga cost-oriented groups na i-anunsyo po namin sa mga susunod na araw. Director Patrick, nabanggit niyo na yung mga cost-oriented groups, mga iba pang sektor. May nakikita po bang long-term impact ang DOE kung magiging regular na gawain na ito ng mga Pilipino ang energy saving kahit na ito ay lampas sa Earth Hour? Kasi naisip po natin, parang yung mga kababayan natin nasanay na dun sa Earth Hour, pero mukhang ngayon ang pagkarinig namin is gagawin natin ito ng madalas. Go ahead, Director. Opo, tama. Siguro ang pinakamalaking bentahin nito, Yusek Albert, yung makikitang pagbaba sa pagkonsumo nila sa kanilang mga monthly electricity bill sa limbawa. Tulad nga ng napatunayan natin sa Earth Hour at yung patuloy na paalala ng ating Department of Energy, yung ating pong energy efficiency ay gawin nating pang-araw-araw na habit. Mga maliliit na bagay lang naman po ito. Pagka pumasok po tayo halimbawa sa kwarto, iniwanan natin ng isang kwarto at hindi naman na natin kailangan dahil umalis na tayo, patayin po natin yung ilaw. Yung atin pong mga appliances, pag hindi naman na natin ginagamit, paalala natin kung merong ilaw kayong nakikita, meron po yung load na kumukonsumo pa rin, i-switch off natin. Maliliit na mga bagay lang ito sa ating mga nakikinig, pero pag pinag-ipon-ipon natin, malaking kabawasan na rin ito sa ating konsumo. So ang layo ng ONE program, at least kada linggo may 1 oras na napapaalalahanan ng bawat isa na, teka muna, meron ba akong naiwang bukas na ilaw? Teka muna, meron ba akong appliances na nakasaksak, hindi ko naman ginagamit? At makikita natin sa dulo na yung mga kabawasan nga sa ating konsumo, yun yung layo na mangyari, na maging habit na talaga siya. Director, may follow-up lang ako doon sa sinabi niyo sa mga nakasaksak na hindi ginagamit ng appliances. No? Yung mga extension na nakasaksak pero naka-off naman siya, nagkukonsumo rin po ba yun ng kuryente? Opo, Sekweng, ang ating payo palagi sa ating mga kababayan, kapag kami nakikita po tayong ilaw, halimbawa sa inyong sinabi, yung power strip, pag wala na pong ilaw yon, kahit hindi nyo na po bunutin, ibig sabihin po nun, wala nang kumukonsumo. Ang tinutukoy ko po yung mga appliances natin na may standby power. Tinatawag po natin yun na phantom load. Kadalasan nyo po yun, maoobserbahan natin yung kapag yung halimbawa yung TV natin or yung power strip nga,
meron pa siyang ilaw kung may switch. So pag pinatay po natin yon at nawala na po yung ilaw, wala na po talagang kinukonsumong kuryente yon. Alright. Director, sa usapin naman ng electricity supply, kaugnay po ng pangamba ng publiko sa posibleng power interruptions. Dahil nga po dito sa global oil crisis, paano naman po tinitiyak ng DOE na mananatiling stable ang supply ng kuryente sa bansa sa ngayon? Tulad nga po nung binanggit ni Secretary Garin at inanunsyo rin ng ating Pangulo, patuloy ang pagpasok ng ating mga renewable energy plant. Kamakailan lamang ibinalita ng ating DOE yung sa pagmamadali nitong mga renewable energy projects, humigit kumulang 100 megawatt ang pumasok na. Mas mabilis na siyang pumasok kaysa doon sa inaasahan natin. At inaasahan pa rin ng ating DOE sa mga susunod na araw at linggo, meron pang mga additional renewable energy capacities na papasok. Kaya nga ang assurance ng ating DOE, kagaya nga po nung sinabi nung diniscuss natin ito, meron po tayong supply, patuloy po ang pagtatrabaho ng buong pamahalan, ng ating DOE family, para pumasok nga po yung renewable energy at mga karagdagang energy projects. Ang hinihiling nga po natin sa ating mga kababayan maging bahagi rin ng solusyon, maging efficient sa paggamit ng inyong kuryente, mapa-kuryente nga o mapa-gasolina or diesel. Director, sa panawagan naman na palakasin ng environmental interventions, paano po nakikiisa ang DOE sa pagsusulong ng mas sustainable at environment-friendly na energy solutions? Opo, yung atin nga po, kaya kamakailan lamang nagdiwang tayo ng Earth Day. At ang ating DOE, katuwag po ang ating DENR, patuloy po nating pinupush yung pagpasok nga ng ating mga renewable energy sources. Kamakailan lamang, inanunsyo na rin natin na mas pinabilis ang proseso ng tinatawag po nating net metering. Nangangahulugan po kung ang ating mga kababayan ay gusto pong maglagay ng sarili nilang solar sa kanilang mga bubong at kung merong sobra na hindi po nila kinukonsumo, mas mabilis na po ang proseso ng net metering. Kung dati po ay inaabot ito ng 20 days, sa ilalim po ng bagong direktiba, 10 araw nilang po ito. At yung ating pong mga government agencies, maging ang ating Energy Regulatory Commission at yung ating pong mga distribution utilities ay mas agaran na rin po ang pag-interconnect at paglalagay nga po ng mga kinakailangan nyo para doon sa inyong net metering. Gandang balita ng Director. On a personal note, nag-aantay na akong kabitan ng solar panels yung bahay namin. Mensahe niyo lang po sa mga Pilipino upang mas maintindihan ang pagtitipid sa enerhiya na hindi lamang para sa bill sa kuryente, kundi pati na rin sa kinabukasan ng bansa. Inaanyayahan namin, salamat po. Inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan na mag-join, sumali sa ating movement. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Oras natin sa efficiency. 1 oras, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, mag-switch off po tayo ng non-essential lights. Pagsama-sama po natin ginawa, malaki pong kabawasan at tulong sa ating mas sustainable na energy future. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino ng Department of Energy.